Hello guys, it's our day 2 here in Osaka, exploring a beautiful temple. Day 1 namin, wala talaga kami nagawa kasi nga sa sobrang pagod. Ang tagal rin namin hinintay yung anak ko sa airport kasi galing siya ng Pinas and kami naman galing kami ng Incheon. Balak sana namin nung gabi, pupunta kami sa Dotonbori kasi walking distance lang naman siya, mga 20 to 25 minutes. And para ma-explore na rin namin yung paligid papunta sa Dotonbori. So yun talaga yung plano namin. Pero dahil nga sa sobrang pagod, nag-decide na lang kami na bumili ng pagkain sa convenience store, sa bahay na lang kami kumain, and maaga kami nagpahinga para maagang gumising kinabukasan para magpunta sa Fushimi Inari Shrine. Sanay naman ako mag-train dito sa Korea, tsaka marami rin namang transfer dito. Pero ewan ko ba, nung nasa Japan kami, hindi naman ako nanibago sa paligid, pero yung pagsakay talaga sa train, yung sa platform, ang daming kulay na nakakalito. Parang kung saan ka ba talaga pipila, kailangan magbasa ka ng maayos. Kasi pag nagkamali ka, iba talaga yung masasakay mong train, baka kung saan ka mapunta. Buti na lang kasama ko rin yung kapatid ko kasi sumusunod lang ako sa kanya kung saan kami pupunta. Kaya less stress ako dahil yung kapatid ko ang bahala sa mga pinupuntahan namin. Lalo na yung papunta dyan sa Fushimi Inari. Siguro mga kulang-kulang 2 hours yung biyahe namin. Basta mahigit 1 hour siya. And sobrang init niyan kasi nga summer yan last year, August. So sobrang init. Kaya para sa akin, hindi pala magandang magbiyahe ng summer. And ayan, nakarating na kami sa Fushimi Inari Shrine. Pero, hindi na kami umikot dun sa pinakataas. Actually, dyan lang kami sa medyo bungad. Konting picture, konting video. Hindi na namin nilakad yung pinakataas. And ayun nga, katulad ng sabi ko kanina, mahirap palang mamasyal pag summer kasi sobrang init. Simula pa lang ng araw ng pamamasyal namin, grabe na talaga yung pawis, yung pagod, and nagkataon si Jayden, hindi ko alam kung bakit may kagat siya ng lamok. Maganda naman yung Airbnb namin. Sobrang linis niya. Sobrang tahimik ng paligid. Pero may katabi kasi siyang park. So palagay ko doon galing yung lamok na kumagat sa kanya. Kaya naman medyo naiinis na siya ng mga oras na yan. Kahit first day pa lang namin na mamasyal dahil sa kagat ng lamok niya masyado daw makate. And ayan, konting video-video lang kami dyan, konting lakad. Dun sa pinakataas, hindi na kami umikot dahil sa sobrang init and sobrang dami talaga ng tao. Parang hindi ka nga rin makakapag-picture ng maayos eh. Kumbaga tsambahan na lang kung makapag-picture ka ng wala talagang makikitang iba dahil sobrang dami talagang tao dyan sa Fushimi Inari. Hindi kami masyadong nagtagal dyan. Siguro mga 1 hour lang, umalis na din kami. Pero yung way kasi papunta dun sa station kung saan kami sasakay, papuntang Kiyozumidera Temple, may bilihan ng mga souvenirs and street foods. So dahil nga kasama namin si Jayden, dahan-dahan na lang kami naglakad and tumikim-tikim ng mga pwedeng makain doon and pati yung slush na medyo kakaiba, yun lang yung mga tinikman namin. And bumili lang rin ako ng souvenir magnet para naman at least may souvenir kung saan kami mga nagpunta sa Japan. First day pa lang napansin ko naman na talaga kung gaano kalinis yung Japan. Pero dito, nung nagpunta kami dito sa Fushimi Inari, so syempre kahit papano dahil maraming foreigners, maraming namamasyal, and marami ring nagtitinda ng mga street foods, maraming mga shop. So syempre kahit papano magkakaroon ng kalat. Yun ang nasa isip ko. Pero wala talaga. Sobrang linis talaga niya and wala akong masabi. Kasi kahit nasabihin mong napakasimple lang ng paligid, makikita mo na napakaganda, napakalinis. Parang ramdam mo talaga yung nila, yung parang napaka-humble nung buong paligid para sa akin. And yan ang mga oras na yan, papunta na kami sa Kiyozumidera Temple. So, sumakay lang kami ng train, pero parang ilang stop lang, and then bumaba na kami, and then nag-transfer kami. Nag-bus na kami, papunta rin doon. And yung paakyat pala doon, grabe, sobrang patarik siya, and dahil sa sobrang init, nakakapagod talaga. And yung bus na yan, actually, punong-puno siya.
Magbibideo muna tayo ng reality. Ayan, isama mo yun sa ano. Sa sobrang pagod, umupo na sa labas. Tapos puro kagat ng Expectation mosquitoes. versus reality. Yung expectation yung mga pumupost-post ka. Guys, see? As usual, kung gaano karami ang tao sa Fushimi Inari, ganun din karami ang tao dito. Dahil isa rin to sa mga sikat na place na pinapasyalan dito sa Kyoto. Meron ako nakita sa TikTok na yun talaga yung magandang spot na pagpicturean pagka nagpunta dito sa Kiyosumi-dera Temple. And gusto ko rin sana magpa-picture doon pero hindi ko nagawa dahil nga maraming dumadaan. Parang zero chance talaga na makapagpa-picture sa spot na yon. Pero okay lang. Siguro next time kung magkaroon ulit ng chance. Siguro kung hindi gabi, umaga na lang para siguradong wala pang masyadong tao. Pauwi na kami ng mga oras na yan. Nag-decide kami na umuwi ng mas maaga para makapagpahinga din ng ilang oras muna sa bahay. And then by dinner, doon na ulit kami lalabas and pupunta kami sa Dotonbori.